Inaasama katulong na malaki sa mga taong lulong sa ipinagbabawal na droga at alkohol ang binuksang Residential Addiction and Treatment Facility Center sa Nueva Ecija. At mula sa Nueva Ecija, nasa linya ng ating telepono si Danny Munar para sa detalye ng balita. Yes, Danny? Yes, Ella, magandang tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang inauguration ng Muscati Meadows Residential Addiction Treatment Center facility sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija kahapon. Magsisilbi itong treatment center para sa iba't ibang uri ng addiction gaya ng pagkalulong sa droga at alkohol. Meron ding silang mga ekspertong magagaling na tutulong sa mga pasyente gaya ng psychiatrist, addictionologist, primary care physician at psychologist. Ito ay private-owned ng co-founder na si Mr. Glenn Ruiz at Ms. Dr. Sara Joy Ruiz Moliston na nakapagtapos bilang addictionologist sa ibang bansa. Kayang maglaman ang treatment center ng hanggang 50 katao na sasailalim sa 6 na buwang gamutan. Ayon kay Dr. Sara Joy Ruiz Moliston, pagkatapos nilang sumailalim sa gamutan, maaari na silang maturuan ng mga skills training na magagamit sa kanilang pagbabagong buhay. Here for 6 months. When they graduate, there is a program, because once you're in treatment, we can teach you skills and then hook you up with Rotary clubs so that they can have jobs. Ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong ng nasabing treatment center sa mga lulong sa droga para matulungan silang maibalik sa komunidad bilang produktibong mamamayan. This event is very timely as we intensify our efforts to ensure a safe and progressive future for the Filipinos, especially the youth. By reforming drug dependence, we do not effectively combat the scourge, but also give our kababayans a chance to start productive lives with their families and loved ones. I encourage all our countrymen to actively participate in nation building by supporting this administration, its campaign in eradicating illegal drugs, criminality, and corruption. With our firm commitment and solidarity in this important fight, I have no doubt that we will be able to rebuild and strengthen families that were once threatened by this menace. Sa ngayon, pinag-aaralan na kung magkano ang karampatang singil sa bawat pasyente na magpapagamot dito. Sa oras na matapos ang lahat ng mga kinakailangang permit, inaasahang magiging fully operational na ang nasabing pasilidad pagkalipas ng 1.5 buwan. Balik sa iyo dyan sa studio, Ella. Maraming salamat, Danny Munar, live na nagulat mula sa Nueva Ecija. Nanawagan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa publiko na huwag nang iboto ang mga kandidato na sangkot sa iligal na droga sa darating na halalan sa Mayo. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Naniniwala sa Philippine Drug Enforcement Agency Director Aaron Aquino na kilala ng mga botante sa kani-kanilang mga lugar ang mga narco-politician o mga politiko na sangkot at protektor ng iligal na droga sa bansa. Bunso nito, hinihikayat niya ang mga botante sa darating na halalan na huwag ihalal ang mga ito. Mamili sila na maayos dahil sila rin ang magiging biktima, yung mga mag-anak nila. At sila rin ang magdudusa na hindi mabibigyan ng tamang ayos yung kanilang mga barangay at mga komunidad kung magkakaroon sila ng isang politicians na involved sa illegal drugs. Ginawa ni Director Aquino ang pahayag nang magtungo ito sa Calapan City, Oriental, Mindoro upang pasinayaan ang bagong gusali ng PIDEA sa Mimaropa Region. Ayon kay Aquino, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga narco-politician sa bansa na binubuo ng mga barangay officials at mga mayor. Sa Mimaropa Region, tanging ang probinsya lang ng Marinduque ang walaan niyang kabilang sa narco-list. Ang narco-list ngayon na nasa amin is over 6,000 ang total. It started from about 3,000, ito pagdating ng 2018. In short, dumadami ng dumadami. Apila naman ang PIDEA sa publiko sa darating na halalan, maging matalino sa iluluklok sa pwesto. Dapat maging vigilant tayo para malaman natin. Alam naman siguro natin kung sino yung mga politicians na involved sa illegal drugs. At bakit pa natin sila ihahalan bilang mayor o anong posisyon pa sa gobyerno o sa ating bayan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Humanga ang composer discoverer na si Junji Marcelo sa boses ni Discovery Season 2 Grand Finalist Rhea Basco. Full support naman ang Realizers sa pambato ng National Capital Region.
Narito ang report ni Asher Canapan Jr. Kumpiyansa ang composer at wish coverer na si Coach Junji Marcelo sa natural singing talent ni Rhea Antoinette Basco na itinanghal na Wish Covery Season 2 Grand Finalist. Simula pa lang sa trending na Wish Covery audition ng singing dentistry student at matapos ang mahabang serye ng elimination rounds, hindi nagpadaig ang pambato ng tagig. Hindi niya alam. Lagi ko sinasabi to, hindi niya alam na ganun siya kagaling. I mean, Rhea, if you only knew, ang daming pwedeng mainggit sa talent mo. Sobrang galing mo. Wish ni Rhea na maging doktor at maging singer at nagpapasalamat ito sa oportunidad na ibinibigay ng Wish 1075 sa mga katulad niyang aspiring Filipino singer. Hindi pa rin makapaniwala ang biriterang Tagigenyo na siya ang napiling kumatawan sa mga Wish Coveries sa National Capital Region para sa Grand Finals ng Wish Covery Season 2 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa February 26. Sobrang thankful po ako kasi ako po yung pinagkatiwalaan ni Coach Junji para i-represent yung camp niya. Sobrang happy ko. Hindi ako makapaniwala dahil sa sobrang dami ng nag-audition sa NCR. Ako yung napili ni Coach Junji para mag-represent. Sa home concert ng Wish Covery Grand Finalist na ginanap sa Taguig City, patuloy itong nagpahanga sa mga realizers sa nakabibighani nitong boses. Nung una siyang kumanta, hindi ako makapaniwala na ganun pala talaga kagaling yung boses niya. Lahat kami natahimik. She's a good singer and very talented din siya. As in from day one, first year pa lang kami. Sobrang nagulat ako na sobrang galing niya kumanta. Rhea, wish you all the luck. Lahat ng fight mo, lahat mo ng laban mo. Andito lang kami mga realizers, handang sumuporta para sa iyo palagi. Woo! Excited na rin si Rhea sa kanyang Wish-clusive performance sa iconic Wish Bus na i-upload sa YouTube para sa power viewing mula alas 2 ng tanghali ng February 18 hanggang alas 12 ng tanghali ng February 25. Hello po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Please, sana supportahan niyo pa rin po ako sa February 18 to 25. Power viewing, sana po tulungan niyo ako paramihin yung views ko. And please, manood po kayo ng Grand Finals Night, February 26, 2019. See you there! Asher Canapan Jr., UNTV News and Rescue, Taguig City. Kusang sumuko kahapon ang suspect na nakabangga at nakapatay kay Dr. Zuriel Arambulo sa Agusan del Norte noong February 6. Kasong isasampa sa suspect, inihahanda na ng Philippine National Police Caraga. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre live. Yes, Raymond. Human ang halos sa kasimana nga pagtago-tago ni surrender na gahapon sa buntag ang suspetsado sa pagkaligis patay kang Dr. Zuriel Arambulo sa Santiago, Agusan del Norte ni atong February 7. Ela ang suspect mao ang daang spiritual advisor sa Butuan City Hall nga si Pastor Charlie Pryor. Na-recover ang iyang color itom nga Montero SUV sa garahe mismo sa iyang balay sa New Era Baan, Butuan City. Sama-sama yung mga effort ng mga kapulisan natin and later on that turns out to be good dahil nga na-pressure siguro itong si Pastor kaya sumurrender siya. Everything links him doon sa sasakyan na siya namang ginamit para makamatay kay Dr. Nakataksag nga ipailalom sa DNA testing ang mga hibla sa buhok na nakuha sa scene of the crime operative sa sakyanan ni Pastor Charlie Pryor.
ang SUV para sa kuting scientific examination. Nakatakna sab nga pailalom sa inquest proceeding ang suspect o ginaandam na sab ang sa PNP o pamilya ni Dr. Arambulo ang kaso nga ipasaka kang prior. I-absorb na lahat yun. Then it's up to the fiscal kung saan namin i-question kung ano pang kaso ang pwedeng isampa laban sa kanya. Ela gumikan sa panghitabo mag-request og ang PRO 13 sa tanang local government unit sa Caraga nga magbutang og maayo nga suga og CCTV camera sa mga nagunang kadalanan sa ilang ginsakupan. Para naman kung magkaroon uli ng ganitong pangyayari, it would be easier for us to start an investigation. Kasi pag walang mga ganyan naman ba, masyadong madilim, tapos walang mga CCTV, wala tayong pag-uumpisahan ng investigation. Ela para sa Pro 13, sirado na ang kaso ni Dr. Zoriel Arambulo og mahatagan na gyud og hustisya ang pagkamatay sa 28 anyos nga doktor. Ela gahapon atong gitistingan og kuha ang side o ang pamahayag ni Pastor Charlie Prior mahitungod sa insidente og bingbalibad sa kini nga magtugot og interview sa iya. Ela. Daghan salamat sa imo, Raymond Octobre mula sa Butuan City. Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa bahay ng isang Filipino-Chinese sa Dasmariñas City, Cavite kahapon ang milyong pisong halaga ng shabu. Narito ang report ni Benedict Samson. Tinatayang nasa mahigit 240 million pesos na halaga ng ininalang shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang subdivision sa Dasmariñas City kahapon ng hapon. Naaresto dito ang Chinese national na si Juwating Lee at nakumpiska din dito ang ginamit na sealer at ang mga bag na posibleng ginagamit sa pagbiyahe ng mga droga. Ayon kay PIDEA Director General Aaron Aquino, matagal na nilang pinaghahanap si Lee na kabilang din umano sa grupo ng dalawang napatay sa raid ng PIDEA sa Tansa, Cavite noong February 3. Ito yung matagal na namin hinahanap. Ito yung kasama sa grupo ni Vincent Dulim kung saan siya ay napatay dun sa Tansa, Cavite. So we were able to get the information from the two Chinese who were arrested this early morning at 3 a.m. and we were able to know this exact place during our interrogation by them. Ang naturang follow-up operation ay resulta ng pagkakadakip sa Filipino-Chinese na si Alexander Juwating Lee kahapon ng alas 3 na madaling araw, kung saan nakumpiska ng PIDEA ang nasa 13.6 million pesos na halaga ng iligal na droga. Kasalukuyan namang inaalam ng PIDEA kung may kaugnayan sa Golden Triangle Drug Syndicate at sa mga natagpuang magnetic lifters ang mga ito. Dahil sa dami ng nakumpiska ng PIDEA sa magkasunod na operasyon dito sa Cavite, ay naniniwala sila na malaking bawas ito sa mga umiikot na iligal na droga sa ating lipunan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue at Metropolitan Manila Development Authority ang tatlong nasugatan sa motorcycle accident sa Maynila kanina madaling araw. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Rumoronda ang UNTV News and Rescue Team sa Sampaloc, Maynila nang madaanan ng aksidente sa pagitan ng isang motorsiklo at kuliglig sa Legarda Flyover bandang alas 5 kaninang umaga. May kargang mga gulay mula sa Divisoria ang kuliglig sakay ng magkapitbahay na sina Heidi Sunier, 59 years old, at ang driver nito na si Pedro Daniel, 58 years old. Ayon sa isang saksi, bumangga ang motorsiklo sa likod na bahagi ng kuliglig dahilan ng pagtilapon ng mga sakay nito. Nauna yung tricycle, tapos sumunod yung motor, biglang nagminor ito, tapos matuli naman yung takbo yung motor, biglang binangga. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang harapan ng motorsiklo habang nagkalat ang mga gulay sa kalsada. Nagtamo ng hiwa, posibleng bali sa kaliwang binti at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang motorcycle driver. Nagkaroon naman ng malaking bukol at sugat sa ulo si Lola Heidi habang halos naubos ang ngipin at nagtamo ng malaking hiwa sa baba ang kuliglig driver. Magkatuwang na nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team at Metropolitan Manila Development Authority Rescue ang mga biktima. Dinala ang mga ito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center para sa kaukulang atensyong medikal. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver ng motorsiklo. Kung makakasaksi ng ganitong aksidente,
maaaring humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team sa pamamagitan ng pagtawag sa 911 UNTV. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Nalakay ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang bahay ng mag-amang mayor at vice mayor ng Batuan, Masbate kahapon. Ayon sa CIDG, nakuha sa bahay ng mag-ama ang granada, mataas na kalibre ng armas, mga bala at pampasabog. Narito ang report ni Leia Ilagan. Sa bisa ng search warrant na inilabas ng Branch 37 ng Manila Regional Trial Court, sinalakay ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 5 ang bahay ng mag-amang mayor at vice mayor ng Batuan, Masbate. Ayon kay CIDG Region 5 Chief Police Senior Superintendent Arnold Argente, nakatanggap sila ng impormasyon na nagtatago ng mga baril na walang lisensya at mayroong private armed group ang mag-ama. Ito ay matagal na nating case build up ng Masbate Provincial Field Unit ng CIDG. And eventually, naka-secure ang Masbate Provincial Field Unit natin ng search warrant. Diyan niya may mga loose firearms na nakatago sa mga bahay nila. And there is also reports na may mini-maintain sila ng mga private armed groups. Nakuha sa bahay ni Batuan Mayor Charmax John Altajeros Yuson sa barangay Canvanes ang isang Bushmaster M16 rifle, isang magazine ng caliber 5.56, 3 piraso ng 5.56 cartridges at isang granada. Habang nakuha naman sa beach resort ng ama nitong si Vice Mayor Charlie Yuson III ang isang baby Armalite rifle na may isang magazine, 3 live ammunition, 2 pirasong 12-gauge shotgun na may 19 na ammunition, isang kalibreng 45 Colt pistol, 3 pirasong 38 pistol na may 9 na bala at isang hand grenade. Sinabi ni Argente, posibleng natunugan ng mag-ama ang kanilang operasyon kaya't hindi nila natagpuan ang mga ito sa kanilang tahanan. Hindi naman ligtas ang mag-ama sa kasong isasampa ng CIDG Region 5 dahil sa mga unlicensed firearms, ammunition at sa nakuhang pampasabog. Nakasulat din siya ng illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession of explosives. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Puspusan na ang paghahanda ng pambato ng North America at Camp Odette sa Wish Covery Season 2 Grand Finals. Narito ang report ni Christy Rosasia. Dumating na sa Los Angeles, California mula sa Vancouver, Canada, si Audrey Arellano. Si Audrey ang pambato ng North America mula sa Camp Odette, Quesada sa Grand Finals ng first at biggest online singing competition sa Pilipinas, ang Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ngayon ni Audrey dahil ito ang unang pagkakataon na may entry ang North America sa nasabing patimpalak. Grateful din siya dahil nakasama niya sa rehearsals ang Filipino rock icon na sina Pref De Castro, Paco Arispacochaga, Vic Carpio at Elson Trinidad. The rehearsal experience has been really fun and really cool. I got to be in the same room with some Filipino rock legends and that I just always just listened to growing up. So it's really neat to have them be part of the team and have them support me. Inihalimbawa naman ni Audrey ang kanyang wish covery journey sa isang awit. Wind of Change by Scorpions, because I feel like out of nowhere my life just turned a complete 180 degrees. It's in a really good way. Ngayon pa lamang ay excited na si Audrey na awitin ang kanyang magiging entry para sa Grand Finals, ang original composition ng kanyang mentor at wish coverer na si Odette. I-upload ito sa YouTube account ng Wish 1075 sa February 18 para sa power viewing. Hopefully have them feel how I'm feeling on stage when I sing and and I perform. Expect the unexpected. Darating ang Team Odette sa Pilipinas sa February 23 upang makasama sa final preparations sa Grand Battle ng Wish Covery Season 2 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa February 26. Kung lumisanan, tumigil ang mundo nung ako'y pinili.
Cristura Sacia, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. The Harlem Globetrotters visits Long Beach, California to nail a series of long-range trick shots on board the Queen Mary. Sonny Cos has the story. Fans might be more used to seeing the Harlem Globetrotters perform their world-famous trick shots and skills on the basketball court, but the players showed they can still amaze even on an unusual location like a ship. 3 Globetrotters, Zeus, Champ, and Too-Tall, performed a variety of tricks on the Queen Mary Floating Museum at Long Beach, California, USA. Hey everybody, we're the world-famous Harlem Globetrotters, and since 1926, we've been known as the kings and queens of the trick shop. So today, we're on the Queen Mary, getting ready for all our games in Southern California. We're gonna shoot some trick shots. Let's go! The trio threw passes to each other before scoring hoops from a vast height, throwing the ball from the top deck on the ship right down to a ring set up many meters below on the ground. The Globetrotters, first founded in 1926, combined a series of trick shots with athleticism and comedy in their routines. The skillful group are due to perform at Long Beach State University on Friday, February 15, and visit the Staples Center in Los Angeles on Sunday, February 17. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. A French boxer who became a hero to some French Yellow Vest protesters after beating up police officers during a rally was convicted and given a 1-year prison term. Jovic Burmas reports. Christophe Detinge, the former French boxing champion who punched riot police in a Yellow Vest protest last month, has been convicted for assaulting 2 police officers at a demonstration in Paris. Nicknamed the Gypsy of Massy, the 2-time national light heavyweight champion was taking part in an 8th Saturday of an anti-government protests that have undermined President Emmanuel Macron's authority. He was filmed on January 5 throwing punches at an officer. He was sentenced to 30 months in jail. 18 months of the sentence are suspended and he will be able to serve the 12 months. The demonstration began peacefully but turned aggressive as police fired tear gas to prevent protesters, who torched cars and burned barricades from reaching Parliament. Detinge turned himself in after the incident, saying he had been defending himself when he jumped over the railings of a pedestrian bridge blocked by baton-wielding police before swinging blows at the officers, forcing them to retreat. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, Europe. At least 9 people were killed in southern Peru after a truck swerved into a minivan in the oncoming lane, authorities said on Tuesday. The crash took place at night on Tuesday on kilometer 15 of the Pan American South Highway between Ilo and Tacna, local media reported. The driver of the minivan died on impact. Some of the seriously injured were taken to local medical clinics for treatment. A truck against a minibus. Unfortunately, there are between 6 to 8 dead. We have been working on the rescue of a person trapped in the middle of the minibus, in the front. We have evacuated to 3 injured at the hospital who were serious. The latter is the most serious and the one that has given us the most work to evacuate it.